Mga kabunyog, dahil nagpapatuloy pa rin ngayon ang mga hearings ng Kongreso, lalo na sa Kamara, itong tungkol sa proposed 2024 national budget. At nitong nakaraang mga araw, ang mga naunang isinalang ay ang mga departamento at tanggapan na nasa ilalim ni Sara Duterte, lalo na ang Office of the Vice President at ang Department of Education o DepEd. Ngayon, nung isang araw, pinag-usapan natin yung nangyari sa pagdinig ng proposed budget ng Office of the Vice President. Kung saan, isa sanang mainit na issue doon na pag-uusapan ay yung controversial na 125 million pesos na confidential expenses noong taong 2022. Yan ay inilabas ng grupo ng Makabayan Black sa pangunguna ni Congresswoman Franz Castro. Pero ang sabi noon ni Sara Duterte sa isang statement, haharapin niya ang mga aligasyon ni Franz Castro. Pero nung pagdinig nung isang araw, noong August 30, hindi naman pinayagan ng mga kasamahan, hindi naman pinayagan ng mga kongresista ng Committee on Appropriations, sila Franz Castro at Raul Manuel na magtanong kay Sara Duterte. Hindi na nila ito isinalang. Kaya yung issue na sabi ni Sara Duterte, sasagutin niya sa budget hearing ang issue na yon, hindi naman nangyari. Kasi kaagad-agad nag-motion si Sandro Marcos, ang anak ni BBM, na out of naging tradisyon na ng Kamara, hindi na daw dapat kini-question ang proposed budget ng Vice President. Dahil daw sa long-standing tradisyon na yan, parliamentary courtesy, minumove niya, nag-motion siya, na wag nang payagan ang sinuman na magbusisi o magtanong sa Vice Presidente tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Kaya ang nangyari, iniligtas, inilayo ng mga kongresistang kaalyado ng administrasyon si Sara Duterte mula sa pagtatanong nila Congresswoman Franz Castro, Raul Manuel at ng Makabayan Black. So yan ang nangyari. Ngayon, nung sumunod na araw, kahapon yata ito, ang isinalang naman ay yung budget ng DepEd. Budget ng DepEd. Sa pagdinig naman ng budget ng Department of Education, nandun pa rin si Sara Duterte, napag-usapan naman ang bahagi ng pundo ng DepEd, yung confidential funds ni Sara Duterte na 150 million. Doon kasi sa Office of the Vice President, ang confidential at intelligence funds doon ni Sara Duterte ay 500 million. Pagdating sa DepEd, ang confidential fund niya ay 150 million. Nagiging issue itong confidential fund ng Department of Education. Unang-una, marami ang napapataas kilay. Bakit naman may confidential at intelligence funds ang Department of Education? Ang intelligence funds kasi may tinitiktikan ka eh. Ito yung mga pondo sa surveillance. Kumbaga, ito kadalasan ay pondo ng mga ahensya ng gobyerno na may intelligence and surveillance activities. Halimbawa ang NBI, halimbawa ang Department of National Defense, ang AFP, ang PNP, mayroon niyang mga trabaho ng surveillance at intelligence. Kasi may mga minamanmanan sila, mayroon silang intelligence gathering. So tinatanong ngayon, ano ba ang intelligence gathering or surveillance activities na sinasagawa ng Department of Education at mayroon itong intelligence funds? Ang confidential funds naman, bakit kailangang isikreto? Ano bang mga trabaho ng Department of Education? Ano bang mga programa at ginagawa nito ang kailangang isikreto at tawagin pang confidential funds na nagkakahalaga ng 150 million? Ang COA, marami ng mga pinaflag. Ibig sabihin, yung maraming naoobserbahan na ng mga irregularities ang COA sa paggastos ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kaya nga hawak-hawak ng Makabayan Black yung galing sa COA kasi public records naman yan eh. Kaya lang dapat ikonfronta sana si Sara Duterte doon. Ikonfronta. Kaya lang iniwasan niya, iniligtas siya ng kanyang mga kaalyado sa administrasyon. Yan ang problema dyan. Yan ang problema dyan.
lalo na sa DepEd, tingnan nyo mga kabunyog ang confidential funds ng DepEd. Sa 2010 to 2016 ni Brother Armin Luestro, siya pa ang secretary ng DepEd noon, walang confidential funds. Sa panahon ni Duterte, ni Liling Briones, siya ang secretary ng DepEd sa panahon ni Duterte, 2016 to 2022, wala ring confidential funds. Sa panahon lang ni Sara Duterte bilang DepEd secretary, nagkaroon ng confidential funds na 150 million noong 2023 at 150 million na naman ang proposed sa 2024. Yan yung malaking yan yung malaking issue diyan kay Sara. Busog na ito sa confidential funds eh. Ang Office of the Vice President, ang confidential at intelligence funds niya 500 million. Sa DepEd 150 million. Yan ang issue dito. Kaya yung mga kababayan natin na hindi nauunawaan itong issues na pinag-uusapan natin, dapat maintindihan nila na ang pinapangalagaan natin dito ay ang pera ng bayan. Inuulit-ulit ko itong i-discuss dahil accountable sila Sara Duterte kahit pa siya Vice Presidente ng Pilipinas. Kahit pa si Marcos Jr. na Presidente ng Pilipinas, accountable sila sa atin na ipaliwanag ano yung confidential at intelligence funds na yan. Dahil pera natin yan. Yan ang malinaw na punto natin dyan mga kabunyog, mga kababayan. Sa isang demokrasya, tayong mamamayan ang dapat magbusisi sa proposed na budget ng mga executive. Pero dahil hindi naman tayo pwedeng nandyan, magulo yan kung nandyan tayo lahat, pumili na lang tayo ng ating kinatawan. Yan yung ating representatives. Kaya yung mga kongresista na yan, representatives natin yan. Para yung pagtatanong na dapat sanay tayo ang gagawa, sila ang gagawa niyan. Ang problema, yung mga kongresista na nandyan, yung mga kongresista ng mga distrito, wala. Mabuti pa, yung Makabayan Black Party List, talagang binubusisi nila ang budget ng executive. Ginagampanan nila yung papel ng Congress. Ang papel ng Kongreso ay busisiin ang budget ng executive. Kasi tayo dapat ang mamamayan ang magbusisi niyan. Pero dahil hindi naman pwedeng nandyan tayo, ilang milyon bang Pilipinos tayo? Hindi pwede yan. Kaya tayo, representative democracy. Ibig sabihin, yung kapangyarihan nating mamamayan na magbusisi ng pondo na yan, ibinigay na natin sa ating mga kinatawan. Kaya nga ang tawag sa kanila kinatawan, representatives. Ang problema, kung yung mga kinatawan natin, hindi nila tayo kinakatawan. Kasi kung tayo ang nandyan, bubusisiin natin yan Tatanungin natin, para saan ba to? Kailangan ba talaga to? Di ba? Dapat ganun. Dapat ang tanong ng mga kongresistang nandyan ay ganun. Problema, hindi yan ginagawa ng mga kongresista. Lalo na nung nakaraang araw, nung pinag-usapan yung budget ng Office of the Vice President. Sabi ni Sandro Marcos, dahil tradisyon na hindi kini-question ang budget ng Vice President, bakit hindi ki-questionin? Bakit hindi ki-questionin, di ba? Yan ang problema ng ating sistema ng demokrasya. Hindi na po ito yung totoong demokrasya na gusto natin. Yan po ang malungkot mga kabunyog. Anyway, ito po ang ating naging talakayan ngayon dito po sa ating Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Patuloy po ninyong suportahan ang aking mga talakayan mga kabunyog dahil dito po, palagi po nating itinataguyod dito ang katotohanan. Ang ipinaglalaban po natin dito, walang iba kundi ang interes ng ating bayan. Mabuhay po tayo. Salamat sa patuloy na pagtangkilik ng Attorney Ricky Tumutorgo, ng Attorney Enzo Recto at ng Bunyog Pagkakaisa Public Page. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.